Hello mga Mima. Magdadrive tayo ng very light kasi nga may bibilhin lang ako sa Mercury. Naubusan na kasi ng gatas ang aking sarap. So ayun na nga, walang pasok ngayon kasi nga it's Chinese Lunar New Year, Kinempolor. Pero kami may pasok pa rin kami as a corporate employee. Talaga naman mga ano tayo, bayaning puyat. O diba, may ganong eksena. But you know, I just want to, meron lang akong gustong mga sabihin sa mga nagtatanong sa akin, paano daw ako may mga nagtatanong kasi sa akin, paano ko daw na i-manage yung mga kajutangan ko, kasi nga kaliwat kanan ang aking mga jutang ginemes. Diba? Okay, so sasagutin ko yan in a form of this video, this kind of video, diba? Para syempre hindi na rin ako mahirapang magtatatype ng kung anek-anek, diba? Ang haba-haba. Anyway, so yun na nga. So unang-una, punta tayo dun sa pinakadulo, dulo ng lahat. Ang kawalan ng financial access or access sa financial tool. Diba, year 2013, nangarap na ako magkaroon ng credit card. Diba? Ang haba nito, ang habang storya nito. Nangarap na ako magkaroon ng credit card. Tapos parang naiinggit ako dun sa mga iba kong mga kasamahan dun sa work. Kasi first job ko ito. Para bakit may mga ganun silang sinaswipe kapag kumakain kami sa mall or labas, ganun. And then nakakabili sila ng gusto nilang gadgets, diba, with just one tap using their credit card. So tapos syempre may mga napapanood din ako, ano ba ito, ano to klaseng card to, credit card. So yun yung unang time na namulat ako sa kung ano ang credit card pa talaga. And I was also yun nga, working as a BPO or call center agent. Tapos syempre most of our customers talaga, credit card ang form of payment method nila dun sa mga serbisyong binibili nila dun sa Amerika. Like for example, magbayad sila ng bill sa telco, di ba? And they use Visa or Mastercard. So ayun, medyo may inggit na ako ng very light. So gusto ko magkaroon ng ganitechi warrior, ganun. So ayun na, nagtry lang naman ako mag-apply. Syempre siguro mga 2 years after, mga 2015, my first credit card I got approved for is yung Citibank. Citibank Rewards yata yun, or hindi, cashback yata yun eh. Basta hindi ko na kasi maalala, pero for sure cashback or rewards yung Citibank ko. So first card ko talaga, hindi pala Citibank yung first card ko. It was Security Bank Gold Mastercard. So that was the time na talagang ginipit ako ng bonggang-bongga, and mabuti na lang na-approve ako agad ni Security Bank, because kung hindi, wala akong babayad ng bill sa hospital. Nanganak kasi ang aking Diyosawa, cesarean section. And expected ko normal delivery. Yun lang yung perang na namin, yung pang normal lang. And then na-surprise kami, syempre nagkaroon ng konting issue, diba? Kaya naka-cesarean si Akla. So ayun na nga, buti na lang may Security Bank credit card. So yun na yung chinukchak ko, kinash advance ko na ng bonggang-bongga. And then siguro mga a month after, naubos na. Charat! Hindi, may nag-offer naman na taga Citibank ng credit card. So ayun, siguro dahil nakita na meron akong existing card with Security Bank, so inoferan ako, 'di ba, ng Citibank credit card. So yun yung my second credit card ko na yung Citibank. So ayun na nga,
syempre na-approve tayo ng bonggang-bongga, ganyan-ganyan. Nagamit natin. So I was very virgin pa that time. So hindi ko alam kung paano maggamit ng credit card. Basta na lang ma-swipe ko. So without even thinking kung kailan yung cut off or payment due date ko. Kaya nagkabaon-baon si Akla. So nagkapatong-patong siya. So hanggang sa minimum na lang binabayaran ko, and hanggang sa napunta na siya sa collection nila. And then eventually payment arrangement, installment na yung dating, amortization. Pero bayad ko na in full yung Citibank ko. Okay, yung Security Bank malapit na. This year mababayaran ko na yung Security Bank ko. So ganun ako ka-responsable sa pagbabayad. Hindi, talagang binayaran ko naman ang bonggang-bongga yun. Kaso yun nga lang, minimum lang yung naaabot na ng aking budget, di ba? Magkano lang sahod ng call center. And then ayun na nga, syempre may mga naiipon naman tayo, pero konti-konti lang, hindi naman yung ganun ka bonggang ipon, hindi ba? So how I manage my debts, okay, especially when it comes to my credit card usage. Okay, so ngayon natuto na ako. Akala ko hindi na ako i-approve ng mga bangko ng credit card kasi nga I got rejected many times na dahil doon sa mga closed account ko with Citibank and Security Bank. Okay, ngayon siguro dahil nakita nila na may chance pa ako, the first credit card that nag-approve sa akin after so many years of being delinquent. Okay, so like siguro mga 10 years delinquent. In-approve ako ni RCBC, diba? Though meron naman na akong savings with RCBC, pero hindi naman yung ganong kalaki. Pero in-approve ako ni RCBC ng 10,000 pesos credit limit. Okay, that was my initial credit limit, and until na lang siya, nag-increase na lang siya up to 70,000 na yung aking credit limit ngayon. And then I tried applying for another credit card, which is China Bank and Metro Bank credit card. I also have East West now. So apat na yung hinahandle kong credit card, active credit cards ko ngayon na ginagamit ko. And alagang-alaga ko sila because natuto na nga ako. Ayoko nang madelinquent, ayoko nang magkaroon ng ganung mga issues or problema sa buhay kasi nakaka-stress din talaga, hindi ba? Yung alam mo, yung kaliwat ka na yung iniisip mo, wala ka naman palang alam na pambayad or source of income. At least ngayon, di ba, may kahit konting tayo pinagkakakitaan, at syempre sumasahod din naman ako kasi I'm a regular or a permanent employee ng isang corporate company, hindi ba? So meron na akong yabang kumbaga na magbayad sa aking mga credit card. But anyways, kahit ganun pa man, dapat before ka mag-apply ng mga credit card, alam mo na yon, expected na dapat magbayad ka talaga, at meron kang enough source of income para mabayaran itong mga credit card spending mo, hindi ba? Ang lang kasi dyan, ang mali sa paggamit ng credit card is yun nga, hindi mo alam kung kailan yung cut off mo, hindi mo alam kung kailan yung payment due date mo, kaya nakakaligtan, nagiging irresponsible tayo sa paggamit ng credit card, knowing na ang credit card is very powerful financial tool na pwede natin gamitin. It should be used as lang dapat pang backup lang, di ba? Though ngayon naman na siya, katanggap-tanggap naman na siya na for everyday use talaga yung credit card, kasi nga sayang din naman yung points na ma-earn mo, tita. So yung mga ibang bangko dyan or credit card company go-offer ng up to 5% cashback, hindi ba? So for those essential needs. So, 'di ba? So mas mabuting gagamitin ko na lang ang aking credit card
kesa naman sa cash yung panggamit ko. So ngayon ginagamit ko siya pang araw-araw, and gastusin namin for groceries at pangkain sa labas. Pwede ring lahat na as long as Visa or Mastercard is accepted. So the way I manage my debts now is tinitake note ko na, nasa notes ko na or reminders ko na yung cut off, yung payment due date. So kung alam kong cut off na, hindi na ako muna mag-swipe ng credit card ko. Antayin ko muna na mabayaran ko yung aking existing bill, hindi ba? So ganon, kasi para hindi siya magkapatong-patong, di ba? And yun nga, tinitake note ko yung due date ko sa aking notes, or may reminders akong ganyan. Tip sa inyo, sa mga nahihirapan dyan, at saka sa mga may multiple credit cards, ganun ang gawin nyo. Alam ko ganun din ang ginagawa ninyo. Ino-notes nyo sa notepad nyo sa cellphone nyo, tapos, o kaya sa calendar, hindi ba? Para may reminder kayo na ganitetsyo yung due date mo ngayon, cut off mo ngayon, mga ganon. At least, tawag dito, nagiging responsible ka sa paggamit ng credit card mo. At hindi mo makakaligtaan. You can plan ahead of time kung kailan ka makakapag-pay la bomb. And then gamit ulit, kaskas ulit, di ba? Ganun lang siya, kaskas responsibly, sabi nga nila. Napakadali lang naman gamit ng credit card, at talagang napakalaking tulong talaga nito, tita. So sa akin as a mom, charot! Hindi, as a father of 2 kids, diba? May ganar, may pinag-aaral pa tayo ng bonggang-bongga. Gamit na gamit ko ang aking credit card for mapa-cash out at saka mga installment na ganyan. So natuto na rin tayo magbayad in full, kasi dati talagang pa-minimum lang ako diba, walang-wala ako noon. So napunta sa delinquency yung aking account. So ngayon at least natuto na tayo ng bonggang-bongga. So anyways, dun sa mga ibang loans ko naman, kasi may mga ibang loans pa rin naman ako, like yung mga SSS, Pag-ibig, pero very minimal naman yung interest niya, kaya madali lang naman siyang solusyonan. So ang akin kasi yung mga ibang lending, like kung may mga pa-cash loan kayo sa ibang bangko or digital banks or loan app, mas maigi bayaran nyo in full. Kasi nga kung hindi nyo babayaran in full, pa-partial lang kayo, talagang lalaki yan, kasi loan yan diba? So yun yung isa sa mga tip ko sa inyo para mabawas-bawasan yung kajutangan ninyo. Kung marami naman kayong pera, di ba? Di ba? Bayaran nyo na lang lahat. Nagjutang ka pa, nag-credit card ka pa. Pero alam nyo ba, mas okay kahit yung mga mayayaman, yung mga kilalang negosyante, nagka-credit card pa rin sila. Dahil nga sa benefits na nakukuha sa credit card. Hindi lang yung sa mababang interest or may mga rewards points kang marireceive, hindi ba? You consider those kapag magta-travel ka, free lounge sa mga ganitong lounges like Pugs, ganon. And minsan yan, parang may mga pa-promo pa sila, syempre, di ba, sa mga dining or shopping, may mga pa-discount pa sila sa kanilang mga partners, di ba? So samantalahin nyo yung mga yan. So yun lang, as a jutangera din, kagaya ninyo, be a responsible jutang tinimes. Bye!